Magandang araw pong muli. Iniisip ko lang kapag laging mainit ang iyong ulo, laging mainit ang iyong pakiramdam kasi para kang parang nasasapawan ka. Ang gusto mo, ikaw lagi ang tama. Ikaw lagi ang may katwiran. Kaya kapag natamaan yung tinatawag na ego, yung pride, yung damdamin mo ay parang para bang umiinit na hindi mo may paliwanag na gusto mong makipag-away. Ano ang dudulot niyan sa atin? Pag lagi tayong mainipin, kung lagi tayong ganyan, walang magandang patutunguhan ng bawat natin gagawin. Bawat gagawin man natin na kahit iniisip mo ay mabuti para sa iyo, pero para sa iba, nakakasama. Sa paanong paraan? Nakapagbibitaw ka ng hindi magagandang mga salita dahil sa init ng iyong ulo. Dahil sa bugso ng iyong damdamin na hindi mo na iniisip kung yung sinasabi mo ay nakakasakit sa damdamin ng iba o ano pa baga. Basta mailabas mo yung nararamdaman mo. Ganyan po ang nangyari sa isang motovlogger na si Yana at sa isang netizen at isang taga Sambales. Ayon sa mga nababalita sa mga social media ay isang negosyante yun, Jimmy Pascua, Jimmy Pascua. Nung napanood ko yun, yung video na yun, ay medyo hindi maganda yung dating. Yung paraan ng pananalita ng lady motovlogger. Bagamat yung kanyang nakasagutan ay nagtatanong, parang naiinis kasi dirty finger yung babae. Tinanong niya, bakit ka nagkaganyan? Yung pang babae ang nagalit niya. Nagsalita ng kung ano-ano. Yung driver ng pick-up, tumaligod na lang. Hindi na nagsalita ng kung ano pa man. At yung mga kasamahan ng vlogger ay inaawat din siya, pinapakalma siya. Hanggang sa bandang huli ng mga video ay nagsasalita talaga ng masama si Yana. Yan yung sikat na sikat ngayon, trending. Ito, pag-usapan po natin ngayon yung kapatid ni Jimmy Pascua. Napanood ko yung kanyang post sa Facebook. Ayan yung kanyang account. Norlito Pascua. Mayroon siyang ipinost na sulat. Ito basahin natin. Kayo na lang po ang bahalang bumasa kasi may kahabaan.
nakalagay dyan, hindi dahil sa gusto nilang gantihan si Yana, kundi gusto nilang ipakita sa kanya na yung kanyang asal ay hindi karapat dapat sa lansangan sa kalsada. Kasi nakasulat doon eh. Sinabi niya, hindi sa gusto namin na gantihan ka. Yung asal mo niya ay delikadong mapanganib sa kalsada. Eh totoo naman, totoo naman eh. Hindi niya makontrol yung kanyang sarili. Ipapakita ko yung bandang huli ng video ni Yana. Ito, kung ano ang kanyang naging asal. Kahit nakaalis na yung nakasagutan niya. Sira ulo. Pwede mo nga fucking plate number yan. Sorry po. Ayos ka. Marami ko yung tawag ng ikak. Richard. Ang ina mo, bababaan mo pa ako bago. Ito gaganin, tarantado ang putang ina. Pinapakalma nga siya ng kanyang mga kasamahan. Pero siya ay parang tigre. Hindi pa awat. Nakaalis na yung tao eh, minumura pa rin. Yun yung binabanggit ng kapatid ni Jimmy Pascua, Norlito Pascua. Yan yung sulat oh, yan. Oh. Oh. Mabasa ba ninyo? Nakuha ko yung mga yan sa account ni Norlito Pascua sa Facebook. Sabi nga niya ay nagpapasalamat siya sa lahat ng mga taga-Sambales, Sambalenyo sa suporta nila sa kanilang pamilya. May desidido sila na ituloy yung demanda. Nagpasalamat pa nga siya sa LTO sa mabilis na aksyon nila tungkol sa road bridge na yan sa Sambales. Ngayon, mga katuwiran po yung iba dyan, mga magko-comment, nangingialam. Hindi ito pangingialam. Ito ay pagpapaliwanag para sa lahat ng motorista. Kasi matalino na ngayon ang mga netizen. Napapansin nila yung paghingi niya ng apology ay hindi po taos sa puso. Talagang hindi taos sa puso. Bakit? Anong dahilan? Eh kung taos sa puso yun, yung paghingi niya ng public apology, dinelete na niya yung video. Inalis na yung video sa kanyang post. Pero hindi. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa kanyang post, Yana. I-search ninyo, Yana. Pinagkakakita niya yung video. Saka, yung mga comment doon ay puro pambabas sa kanya, pero baliwala lang sa kanya. Matigas talaga siya. Meron ng post si Jimmy. Si Norlito Norlito Pascua, ayan. Hindi ko alam kung yung pera na yon, yung sa Facebook, ay kinita niya na doon sa pag-upload niya ng video na nag-viral. Kasi sabi doon, pwede mo lang i-delete kasi pinagkakitaan mo na. Ibig sabihin, talagang hindi pa rin niya i-delete. Talagang hindi pa. Ay, nakita ko mismo hanggang ngayon. Pang-apat na araw na, nandun pa rin. Sinasagot pa rin niya yung mga comment ng mga basher niya. Matigas talaga. Yan si Yana. Ang sabi niya, Norlito Pascua, itutuloy namin yung kaso. Talagang desidido sila. Yung pamilya Pascua na idemanda yung motovlogger na si Yana. Ito, panoorin natin yung kanyang video.
si Lordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng rough road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Dahil unang-una, in-expose mo ang pamilya namin. Kapwa-tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. Sa mga taga-Sambalenyo, sa kapwa Sambalenyo relatives, family, sa lahat ng mga sumusuporta at nanghihingi ng update, hindi namin po kayo maisa-isa. So kami po, ang buong pamilya ng Pascua is humihingi po ng suporta at ng concern, at nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta at humihingi talaga ng response sa mga pangyayari na to. So yun lamang po at maraming salamat po. Marami akong napapanood na video gumawa ng reaksyon patungkol sa ginawa niyang paghingi ng apology. Pero iisa ang comment, hindi taos sa puso yung paghingi ng tawad. Kung talagang taos sa puso yun, wala na sa kanyang account yung mga video niya na iyon. Hindi niya pinakinggan yung kanyang mga ate at kuya na kagaya ng binabanggit niya doon sa public apology niya. Matalino na ngayon ang mga netizens. Alam nila kung sino yung totoo, sino nagsasalita ng totoo, kung sino yung mga nangingialam. Marami kang kasing dapat isaalang-alang pag ikaw ay nasa kalsada. Hindi lang ikaw ang tao dyan. Lalahanin mo yung paligid mo. Yung video na yan, isang lesson para sa ating lahat. Sa Biblia ba ay may nakasulat na laging mainitin ang ulo? At ano ang iniutos ng Panginoong Diyos sa atin pagka ganyan ang ating mga kaibigan? Pakinggan po ninyo ha. Mayroon nakasulat sa Biblia. Kawikaan 22:24 hanggang 25. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Yun. Maliwanag. Iwasan natin yung mga ganong mga klaseng mga tao. Laging magagalitin, laging mainitin, saan man siya magpunta, ano man ang kanyang gagawin, laging naiinis, nagagalit. Ikapapahamak ng tao pagkaganyan ang kanyang ugali.